So ito na guys, nahukaya na natin. Mayroon tayo ditong tatlong saha ng lakatan. Ayan. Yung isa ito. Huwag na natin tanggalin itong tatlong saha niya para tuloy-tuloy yung pagtubo niya. Pag tinanggal kasi natin to dito, baka makuan pa, mamatay pa. Kaya yung tatlo na yan, patubuin natin yan sabay-sabay. Tapos kung mataas na, mga hanggang baywang na, pwede na nating i-transfer. So tanim natin lahat yan. Tapos ito yung isa. Yan. So pagtanim natin dyan, bali mga susobrang 1 feet to yung haba nitong isa. So kung itanim natin yan, kahit hanggang kalahati yung baon natin, ibig sabihin mga 7 inches yung baon natin dito. So ito na siya. Yan. Okay. Medyo maganda yung lupa dito kasi matagal nang hindi natataniman. Makikita naman natin yung tubo niya kung malusog siya, kung lumabas na yung sibol niya at medyo malusog yung tubo niya, kahit wag muna nating abunuhan. So kung medyo hindi maganda yung tubo niya, medyo madilaw-dilaw yung dahon, abunuhan natin siya. So matagal na kasi yung lupa rito na hindi nataniman, so malamang is maganda yung tubo nito. So grabe nga yung pagbungkal natin nito kanina. Yung lapad nito guys, ayan, mga dalawang dangkal. Ayan, dalawang dangkal siya. Yung bilog niya, maganda kasi pag maluwag, para yung ugat niya rito, may malambot yung paglabas niya. At okay lang yan pag malaki niya, malambot naman yung lupa nito. Tulad nito may mga ugat siya ng niyog, pero yung niyog na to pinutol na to, kaya balang araw pag nabulok na tong mga ugat ng niyog, pataba rin yan. So okay na yan. Okay na to guys. Ayan, halos kalahati yung nabaon natin. So kahit mamatay to, yung tatlo na yon, sigurado mabubuhay yun, yung saha niya. So ayan, pwede pa natin doon yung tanim yung isa, tapos ditong isa, pero sobrang damo na. Yan, taas na ng damo rito. Yan. Hanggang dibdib ko na yung damo rito. So linisan muna natin yan. So mamaya na ituloy natin yan.
ilibot ko muna kayo doon sa tanim ko mga lakatan. So ito, yan, buhay na to. So yan, buhay na yan siya. Tinatakpan ko lang siya ng damo para hindi siya prone sa init. Sobrasing init ngayon eh. Kung hapon na ulan. Yan. Ayun pa yung isa. Tapos itong isa medyo malaki na. So ayan, diretso tayo doon. Tag-ulan na ngayon. So biglang tumaba oh. Ayan. Yan siya. Tapos doon sa baba, ayan. Doon pa yung iba sa baba. So marami na rin saha na pwedeng ilipat dito. Yan o, malalaki na yung saha niya. Pwede natin ilipat yan para mabilis dumami yung lakatan natin. Yan. Hindi pa naman napupuno yung lupa natin dito. So patuloy lang tayo maglilipat ng yung tatlo na munga na doon. Bali nabinta ko na nga yun. Bali yung isang buwig na natanggal ko nasa 12 kilo. Tapos ganun din silang lahat, nasa 12 lahat. So kung mas mataba pa siya, maabot pa yan ng 20 kilo yung iba. May nabili ako dati 20 kilo talaga siya bin. Yung isang buwig na bunga, makapabunga tayo ng ganun kabigat. 20 kilo talaga siya. So ayan, mayroon pa yan sa taas, yan o. Yun, andun sa taas yan. So ito dalawa kambal oh. Pag nabunga to halos sabay lang daw bunga. Tapos marami pa rito ang bakante. Ito mga bagong tanim yan. Sa sinanay pa yung nagtanim niyan, mga luma niyan. Pero hindi naman naalagaan dahil mahina na yung dalawang matanda. So hindi ko lang tinatanggal kasi alam mo naman magagalit naman pagtanggalin kahit palitan. Pero pag namunga yan halos wala na rin yan. Kaya pinababayaan ko lang na mamamatay na. Marami na rin ang patay dyan. So ito oh, ganda yung pagkatubo nito. Tapos may saha siya na ayan, lalaki. Parang hirap tanggalin to eh. Dikit na dikit sa puno oh. Hirap tanggalin niya. Kaya abunuhan na lang natin para hindi mangangayayat. Dapat kasi mga 3 saha lang itira mo sa puno niya, tapos the rest tanggalin mo na. So dito, balik tayo rito. Tuloy natin to sa pagtanim. Yan. So ang mga pagitan ng dito guys, pagtanim ko dito, yung mga agwat nito, tulad nito, itong isang to, tapos yung isang yun, mga nasa 3 meter to. 3 meter. Yung pinaka makitid ko na tanim 2.5 meter. So ayan, halos hindi naman yan maglapat yung dahon nila, mag-abot yung dahon nila paglaki. Yan. Doon kanina sa tinanim ko na yun, nasa halos 2.5 meter lang. Halos yung dahon nila nagdidikitan na. Pero mataba pa rin, ang taba pa rin siya. May mga alternatibo ako ditong abuno na nilalagay, mga compost lang. Bali dito ko lang sa paligid na ako kuha. So susunod na mga video ko guys, ipapakita ko sa inyo kung anong mga yun. Pero nung una naka-upload na ako na yun yung nilagay ko muna sa hukay ko. Yan, tulad nyan, halimbawa naghukay ako dyan, tapos nahukayan ko na, lagyan ko sa ilalim ng mga pataba. Tapos saka ko siya lagyan ng lupa at ipatong ko na yung
saging. So ang nilagay ko doon yung dayami ng palay. So may dayami naman ng palay pag tig-ani. So pag magtanim ka, lagyan mo siya sa ilalim, tapos tambakan mo yung lupa, tapos ilagay mo yung saging. So may na-upload akong video dyan, nung nauna kong mga video kung paano ko yung ginawa. Tapos yung isa pa, yung dito banda, yung itong saging na to, yung ilalim niya, yung mga bunot ng nyug, yung may mga nyug kasi kami dito, yung bunot niya, yung ginagata ba, yung pinaka matandang nyug, ginagata yan, yung pinaka bunot niya, yung pinakaluma, pinapaulanan, pinaarawan, halos nabubulok niya, yung binabaon ko sa lupa, tapos bago ko itanim to. So ang taba yan, so ang laki taba. Yun lang ang nilagay yung pataba dyan. Kaya hindi ko siya madalas inaabunuhan. Minsan nga 5 buwan bago ko siya maabunuhan So ayan, okay, mataba siya. Kaya hindi siya magasto. Tulad ng ibang nagpa-farm, halos 2 buwan, every 2 months nag-aabuno sila. Yung iba nga every 1 month nag-aabuno sila basta lakatan. Pero sa akin every 3 month, 4 month, yan, 5 month na yung pinakamatagal bago ko siya abunuhan. Kasi may nilagay ako ng mga pataba sa ilalim niyan. So nakita din doon kanina na ang taba talaga. Itanim muna natin to. Yan, dyan natin itanim mo. Yan.